Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisinghan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos ko'y ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad na isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati sa aming buhay ay ihahandog namin kung kinakailangan. Lubusan kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan. Samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawid sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, ang inyong at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tatawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, nung ako po ay nagtatrabaho bilang isang medical representative, marami po akong doktor na nakilala noon po sa Cebu. At meron pong isang doktor doon na lagi siyang pinupuntahan ng mga pasyente. Ito pong doktor na ito ay pulmonologist. Ibig sabihin, siya po yung nagtitreat sa mga disease sa baga. Kapag ang isang tao ay tuberculosis o asthma, etc., etc. Ang pila po sa kanyang klinika ay mahaba sa loob at sa labas. Pero mga kapatid, si doktor, pagpasok mo sa kanyang klinik, pag magko-cover na kami, mabilis lang kami sa loob ng klinika ni Doc. Kasi kakapit sa amin yung amoy ng sigarilyo. Si Doc na pulmonologist ay isang chain smoker. Pero si Doc, maraming pasyente. Bakit? Kasi gumagaling yung mga pasyente doon sa pinapayo niya. So minsan, nakita ko, nag-cover kami ng mga kasama ko, ibig sabihin ng cover, nag-visit. Habang siya po ay nagtitreat ng pasyente, sabi niya, sandali lang. O, habang kausap na niya yung pasyente niya, sabi niya, huwag ka nang maninigarilyo. Saka humitit ng sigarilyo. Saka bumuga. Ano makikita natin doon, mga kapatid? What the doctor prescribes is effective. What he gives to the patient is effective. The advice that he gives to the patient is true, tried, and tested. Pero, hindi niya pinapractice yung kanyang sinasabi. Pero gumagaling yung mga tao kasi sumusunod sila sa sinabi ni Doc. Pero si Doc hindi sumusunod sa kanyang sariling payo. Mga kapatid, narinig niyo na ba yung salitang the messenger is the message? The messenger is the message. Yung mensahero, yun ang mensahe. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin na ang pinuna ng Panginoon ay ang mga pariseo na sinasabi niyang nagpapakitang tao lang ang ginagawa. Pero this does not only apply to us priests, to the religious, to nuns, and to people in the hierarchy of the church. It concerns every one of us.
Marahil, nakapagsabi na tayo ng ganyan o wag kang masyadong magagalitin pero nagalit tayo. Madalas tayong magalit. O wag kang masyadong mapagtanim ng sama ng loob pero tayo matigas na matigas ang puso. O wag kang masyadong ganyan-ganyan ganito. Pero yung pinagbabawal natin at pinapayo natin sa iba, we go against it and we do it ourselves. Ang sinasabi ng Panginoon, kinakailangan hanggat maaari, yung mga sinasabi natin, sinasampalatayanan natin, yun ang nakikita sa atin ng mga tao. Yun po ang sinabi mga kapatid sa second reading. Mga kapatid, ilang taon na ang nakakaraan nung nanunungkulan pa ang presidente, bago sa presidente natin ngayon, meron siyang pasaring sa mga taong simbahan. Meron siyang pasaring sa simbahan. Yang mga nasa loob ng simbahan na yan, yan naman yung mga pinaka sa lahat ng pinaka. Masama ugali, di mabait, plastic, etc., etc. Agree ba kayo doon? Agree? Disagree? Agree. Napanood nyo na ba yung dating series na kinabidahan ni Ding Dong Dantes na kung saan siya pare? Ano ba yung pamagat nung pelikula na yon? Yung series na yun sa TV? Siya yung kura paroko at may mga parishioners. Pagka nagsisimba, yung mga parishioners, ganyan, rosaryo. Pagdating doon sa tulo, sa pintuan ng simbahan, mag-uumpo ka na, uy, alam mo ba? Ito latest. O kaya nagbababag. Mas malapit ako kay Father kaysa sa inyo. Sa lahat ng mga parokya. Ganyan. Kaya napagkakamalan tayo na hindi gumaganap sa ating ginagawa and we are being branded as hypocritical. Hipokrito. Mga kapatid, hindi tayo dapat, may isa pong nagsabi na hindi dapat tayo mahiya sa mga maling bagay na nakikita natin sa ating sarili. Kasi pag na-acknowledge natin yan at nakita natin yan, pwede nating mabago yan Matakot tayo doon sa mga maskara na isinusuot natin habang humaharap tayo sa ibang tao. Ang isang addict, ang isang step or the first step to curing an addict is for him or her to acknowledge his or her addiction. Tama po ba? Pag hindi inamin ng isang alcoholic na siya'y mahilig sa alak, hindi siya gagaling. Kapag hindi inamin ng isang drug addict na lulong na siya sa masamang gamot, hindi siya gagaling. The first step in healing our souls is humility. Yun po ang sabi ng Panginoon. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo at ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kapag tayo ay totoo sa ating sarili at humble, ma-acknowledge natin itong mga defects na ito. At pagka na-acknowledge natin itong mga defects na ito sa ating mga sarili, ma-address natin, magagamot natin, magagawa natin ang solusyon. Ano ang gamot? Pag ang problema natin ay sa spiritual life, ang gamot ay ang salita ng Diyos. Ang gamot, pagka hindi mo ininom, tinitigan mo lang, hindi yan e-epekto sa iyo. Kapag ikaw ay may impeksyon at tiningnan mo lang ang antibiotic, hindi yan e-epekto. Kapag ikaw ay may lagnat at itidamay mo lang sa iyong kama ang paracetamol o antipyretic, hindi yan e-epekto. Kinakailangan i-apply sa sarili. Sa araw pong ito, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging totoo. Bakit? Ano ba ang katotohanan sa ating mga sarili? Na tayo ay anak ng Diyos at dapat kung ano ang nakikita sa Ama, siyang nakikita sa anak. Ito po ang ating pagnilayan sa linggong ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ating itutugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang ipangaral nila ang pagpapakumbaba sa salita at gawa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga politiko, pinuno ng bansa at lider sibiko, upang lagi nilang isulong ang katarungan, paglilingkod at pag-unlad ng bansa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga mamamahayag, mga nagsisilabas sa telebisyon at pelikula, at mga social media influencers, upang ipakita nila ang pagpapahalaga sa katotohanan at maayos na pamumuhay. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating sambayanang Kristiyano, upang sa ating pagpapakumbaba, makita ang bunga ng ating pakikinig ng salita ng Diyos at pakikibahagi sa kanyang banal na hapag. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga yumaong nagsikap maglingkod sa Diyos at kapwa, upang makamit nila ang kapayapaan sa piling ng iisang Ama sa langit, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng mga magandang paraang may mangunat sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Sambahin ang ngalan Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahing lahi na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem,
dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.